Grabe, trilyon-trilyong kayamanan na tuklasan malapit sa Maynila. Isipin mo ito, isang kayamanang kaya magpaunlad ng buong Pilipinas, biglang natuklasan. At ang nakakabaliw, hindi ito ginto, hindi rin ito langis, pero mas mahalaga pa. Mas malaki ang halaga. Pero teka, totoo ba to? O isa lang itong ilusyon? Pero bago mo husgahan, pag-isipan mo muna ito. Isang likas na yaman na kayang magbigay ng libu-libong trabaho, magpapababa ng presyo ng kuryente at literal na babaguhin ang ekonomiya ng bansa. Biglang natagpuan sa isang lugar na hindi mo aakalain. Dikit lang ito sa Maynila, pero gaano nga ba ito kalaki? Ito'y mainit na ibinalita ng Hydrogen Insight, isa itong innovation site na international kung saan sinasabi nilang mahigit sa 800 na tonelada ng natural hydrogen ang kusang lumalabas mula sa lupa taon-taong sa isang lugar sa Zambales. Parang wala lang, di ba? Pero 18 daw na beses itong mas malaki kumpara sa isang 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. Isang bansa na matagal nang kilala sa natural hydrogen. Oo mga kaibigan, 18 na beses na mas malaki sa 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. At gaano ito kalaki? Aabot lamang naman ito ng 90 milyong toneladang deposito dito sa Zambales mismo. Kung sa Mali nga, ang tagal nilang inaral yun, pero sa atin, bigla na lang lumitaw ang isa sa pinakamalaking tagong yaman ng bansa. Pero teka, ano nga ba itong natural hydrogen at bakit ito mahalaga? Simple lang, ang hydrogen ang susi sa malinis na enerhiya. Isipin mo kung paano natin ito magagamit sa kuryente, sasakyan at industriya ng walang polusyon. Ang ganitong kayamanan ay hindi basta-basta dahil ang presyo nito sa pandaigdigang merkado ay umaabot, kaibigan, sa trilyong-trilyong halaga. Oo mga kaibigan, trilyon-trilyon. Pero hindi lang ito haka-haka. Ang Department of Energy ng Pilipinas mismo ang nagsimula ng mag-auction ng exploration rights para sa kumpanyang gustong i-develop ang kayamanang ito. Ibig sabihin, totoo ito, kaibigan. Pero gaano nga ba talaga ito kalaki? Pakinggan mo ito. The shocking reveal. Sa Mali, Africa, na ang katumbas ng 5 milyong tonelada ng purong hydrogen ay katumbas daw ito ng 55.6 billion cubic meters ng gas, parang 22 milyong Olympic-sized swimming pools. Pero sa Pilipinas mga kaibigan, isipin mo ito, yung 22 milyong Olympic-sized swimming pools ay times 18 mo pa ito, at ito ay hahantong sa mahigit 396 milyong Olympic-sized swimming pools ang nakadeposito sa Zambales. Kaya nito mapailaw ang buong Pilipinas ng sobrang daming taon na aabot sa ilang henerasyon. Ang halaga lang naman ito ay pwedeng umabot ng 62.82 trilyong piso. Oo kaibigan, you heard it right. 62.82 trilyong piso. Kung iniisip mo, ang budget natin na 1.6 trillion something ay napakaliit lamang nito at pinag-aawayan pa ito sa ating gobyerno. Pero kung tutuusin, aksidente lamang na nakita ang kayamanang ito na 62.82 trilyong piso sa lugar malapit sa Manila. Isipin mo yun, ang tagong kayamanang mas mahal pa sa langis, biglang lumitaw sa Pilipinas. Pero may problema. Ang tanong ngayon, mapapakinabangan ba ito talaga ng Pilipinas o may ibang bansang susunggab dito bago pa natin maangkin ang sarili nating kayamanan? Isa lang ang sigurado, ito ang pinakamalaking natuklasang kayamanan ng bansa. Pero kung paano ito magagamit, yan ang dapat nating bantayan bago mahulog na lang sa kamay ng iba. Pero naniniwala ako, ang ating Pangulo at ang Department of Energy ay may malaking plano patungkol sa bagay na ito, at ipanalangin natin na ang Pilipino mismo, tayo, ang unang makikinabang dito. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Mateo 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y walang naninirang tanga o kalawang,
At do'y walang magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Grabe, isang kayamanang maaring magpabago sa ekonomiya ng Pilipinas ang biglang natuklasan. Trilyon-trilyong halaga ng natural hydrogen ang nakabaon sa lupa, isang yaman na hindi natin inaasahan. Pero habang ang mundo ay natutok sa kayamanang ito, tayo naman ay dapat tumutok sa tunay na kayamanan na walang katapusan. Ang kayamanang matatagpuan lamang sa ating Panginoon Jesucristo na masigit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang hydrogen ay maaaring magbigay ng enerhiya sa mga tahanan, industriya at sasakyan. Ngunit ang ating Panginoon Jesus lamang ang makapagbibigay ng ilaw sa ating mga puso at kaluluwa. Maaring magpayaman ang bansang makakakuha ng kayamanang ito, pero gaano man karami ang ating material na kayamanan, hindi ito mayahambing sa yaman ng buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang hinahanap mo? Yaman ng mundo o yaman ng langit? Ang yaman sa mundo, mawawala. Enerhiya sa lupa, mauubos. Pero ang yaman sa piling ng ating Panginoong Jesus, hindi kailanman masisira, hindi mawawala, at walang sinuman ang makakaagaw. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang challenge. Habang ang mundo ay abala sa paghanap ng kayamanan sa lupa, ikaw naman mag-invest sa iyong pananampalataya, kaibigan. Magbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, magdasal, at ipamahagi ang mabubuting balita sa iba. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasa ilalim ng lupa, kundi nasa kalangitan ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya at kayamanang iyong ibinibigay. Ngunit higit sa lahat, nais namin ituon ang aming mga mata sa iyo, sa aming Panginoon Jesus, ang tunay na kayamanan. Turuan niyo po kaming unahin ang iyong kaharian at mamuhay para sa walang hanggang yaman ng buhay kasama ang aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patnubay sa amin, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.